Good day po sa inyo. At bago ko po umpisahan ang kwento, huwag niyo po sanang kalimutang mag-like, subscribe sa mga bago pa lang dito sa akin channel at i-share na rin. Salamat. Labis ang pagkamangha ni Romano nang makita niya kung gaano kaelegante ang malawak na arena habang nakatayo siya sa ikalawang palapag. Nalulula siya sa dami ng tao na manonood sa magaganap na derby. Ngunit may mga bagay na nagpapabagabag sa kanyang isipan. Tingin niya ay kalahating porsyento sa madla ay hindi pangkaraniwang tao. Nararamdaman niya ang maitim na aura sa bawat sulok ng arena. Dumating sa punto na bigla siyang kinilabutan sa nag-uumapaw na presensya na animoy nagmula sa kadiliman. Isang nakakapangilabot na aura na minsan na niyang naramdaman sa kabilang dimensyon nung magkaroon ng digmaan. Masusukat niya ang enerhiya nito sa isang demonyong napaslang ng kanyang nakakatandang kapatid na si Pedro, ang binatang sugo. Hanggang sa masipat niya ang isang mistisong lalaki na pumasok sa malawak na tarangkahan ng arena. Kasama ang mga tauhan nito na armado ng mga baril na nakasukbit sa kanilang mga bewang. Masasabi niya na bigating tao ang mistisong lalaki. Mang Ruben, sino po ba ang lalaking yun? Usisang tanong ni Romano sa matandang driver, sabay turo sa bagong dating na lalaki. Yung mistisong lalaki, ba ang tinutukoy mo, Romano? Oo, Mang Ruben, sino po siya? Siya ang pangalawang pinuno ng bayan, si Vice Mayor Santiago, ang mahigpit na kalaban ni Senyora sa darating na eleksyon. Ganun po ba, Mang Ruben? Bakit siya nandito? Hindi ba siya natatakot pumasok sa lungga ng mga tigre? Walang kinatatakutan ang taong yan, Romano. Magkatulad sila ni Mayor Delgado. Pareho silang masamang damo. Mapanganib siyang tao. Hanggat maaari, iwasan mo siya, Romano. Nanunuwag yan ng kapwa niya, demonyo. Tama si Mang Ruben, Romano. Mas halimaw pa sa halimaw si Mr. Santiago. Kailangan na siyang burahin sa mundo. Bago sumapit ang eleksyon, ako mismo ang puputol sa kanyang mga sungay. Saad ni Kapitan Magno na bigla na lang sumulpot sa kanilang likuran kasama ang ilang armadong kalalakihan. Biglang napalingon si Romano sa gawing likuran at mariing pinagmasdan ang mukha ni Kapitan. Hindi na siya nagtataka kung bakit kay bilis lang gumaling ng kanyang mga sugat. Alam niyang may dumadaloy na dugo ng paghahalimaw sa mga ugat ni Kapitan Magno. Mas lalong tumalas ang kanyang paningin at pakiramdam. Buhat nung maisilang ang mga mahiwagang sisiw. Alam niyang matagal ng balak patahimikin ni na Kapitan Magno at Mayor Delgado ang Vice Mayor. Ngunit hindi nila magawa dahil nasa alanganin silang sitwasyon. Naghahanap sila ng magandang tiyempo kung paano ililigpit ang busy alkalde. Hindi na nagawang makapagsalita ni Romano nang maramdaman niya ang maitim na aura ng alkalde na papalapit sa kanila. May lihim na lagusan sa ilalim ng lupa sa bahaging likuran na nagsisilbing underground na konektado sa mansyon at ilang pasilidad sa malawak na asyenda na tanging ang pamilya Delgado at mga tapat na tauhan ang nakakaalam na mayroong dugong halimaw. Magandang araw po, Mayor. Magandang araw din sa iyo, Romano. Mabuti naman at pinaunlakan mo ang paanyaya ko. Saglit lang, Romano. Kailangan ko muna magbigay ng kaunting mensahe sa mga sabongero. Lalo na sa mga bigating bisita
nalalahok sa madugong labanan sa arena. Lumapit ang alkalde sa tapat ng mikropono at ipiniliwanag sa mga manonood at sabungero ang mga patakaran sa loob ng arena. Matapos nito magsalita sa harap ng maraming tao, ay nagsimula ng magsigawan ang madla nang magsalita ang announcer para sa mga ikakasang laban. Nagsimula na rin ang match-up ng mga lalaban na manok sa tulong ng Kristo. Binalot ng matinding tensyon ang bawat kalahok nang mag-umpisa na ang pustahan na halos libo-libong salapi ang bawat taya sa bawat mandirigmang manok na lalaban. Nagulantang si Romano nang pumusta ang vice-alkalde na milyong salapi sa sarili niyang manok na ikinasa naman ni Mayor Delgado. Bumitiw na mahigit 5 milyon ang bawat bigating kalahok. Bawat mandirigmang manok na nagsasalpukan sa malawak na arena ay matinding nerbiyos ang namumutawi sa bawat isa. Kinakabahan sila na baka matalo ang kanilang panabong. Dumating sa punto na ikinasa na ang huling laban, kung saan magtatagisan ng dalawang berdugo at ganador na panabong sa pagitan ni Mayor Delgado at Vice Mayor Santiago. Bumitiw ang dalawa ng mahigit 10 milyon sa kanilang mga manok. Nagilala si Romano na magsimulan ang salpukan para sa huling palabas. Iyon ang unang beses na nasaksihan niya kung paano magtagisan ng lakas ang dalawang mandirigmang tandang. Makalipas ang ilang minuto ay biglang bumagsak ang panabong ng kalaban na halos wala ng buhay sa tindi ng pinsala. Umusbong ang masidhing galit sa puso ng vice-alkalde nang matalo siya sa naganap na laban. Hindi niya matanggap na palagi na lang siya natatalo ni Mayor Delgado. Pareho silang may malawak na farm ng mga panabong ng manok at masasabing mortal silang magkaaway pagdating sa sabong. 30% sa mga sabongero ay matagumpay na nanalo, habang 70% naman ang natalo. Nagulat ang magiting na binata nang sapilitan umakyat si Vice Mayor Santiago sa ikalawang palapag para kumprontahin si Mayor Delgado. Tinigilan sila ng mga tauhan ni Mayor, subalit nagkaroon ng mainit na labanan. Mabilis na tinutukan ng baril ang mga alipores ni Mayor ng mga kalaban kahit hindi sila nakaporma. Ang lakas naman ng loob mo manghimasok sa opisina ko. Nagawa pa ng mga tauhan mo na tutukan ng baril ang mga bantay ko. Baka nakakalimutan mo, Vice Mayor, nasa teritoryo kita. Tinatakot mo ba ako? Wala akong pakialam kung teritoryo mo ito. Alam kong may naganap na pandaraya sa laban kaya natalo ang manok ko. Tandaan mo ito, Mayor. Kapag nanalo ko sa darating na eleksyon, pababagsakin kita. Lalagyan ko ng tingga ang ulo mo at gagawing alipin ng pamilya mo. Napag-alaman ko na nandirito ang pinakamamahal mong anak. Bantayan maigi ang unika iha mo at baka bigla lang siyang mawala sa landas mo. Pinagbabantaan mo ba ang pamilya ko? Oras na may mangyari masama sa mag-ina ko, uubusin kong lahi mo. Wala akong ititira ni isang buhay. Nakakatakot ka naman, Mayor. Huwag puro salita. Gawin mo. Tandaan mo ang sasabihin ko, Mayor. Simula sa araw na ito, ituring mo ng patay ang sarili mo. Hindi ako natatakot na magkaubusan tayo ng lahi. Pero, bago ako tuluyang umalis, nais ko lang ipaalam sa iyo na bantayan mo ang anak mo. Baka mamaya pag uwi mo sa mansyon, patay na ang asawa mo. Sumabog sa galit ang punong bayan dahil sa mga banta ni Vice Mayor Santiago. Nasindak naman si Romano sa mga narinig sa pagitan ng alitan ng dalawang makapangyarihang tao.
Dahil nasa loob ng opisina ang kalaban, ay sinamantala ni Kapitan Magno ang pagkakataon, lalo't naging mainit na ang kaganapan. Sinaway niya ang mahigpit na utos ni Mayor na huwag kakantiin ang vice alkalde. Mabilis na hinugot ni Kapitan ang maliit na kalibre at walang habas na pinagbabaril sa ulo ang ilang tauhan ni Vice Mayor. Dumating sa punto na pinaulan na ng bala ng mga kasamahan ni Kapitan ang iba pang alipores ng pumapangalawang ama ng bayan. Bagamat hindi pa rin nalipol ang lahat ng tauhan nito dahil meron pa rin natitira sa labas ng arena. Kaunti na lamang ang mga tao sa tabi ng arena. Buhat ng matapos ang sabong. Hindi rin narinig ng mga panauhin sa labas ang naganap na putukan sapagkat soundproof ang silid na gawa sa salamin at karamihan na naroon ay mga tauhan ni Mayor Delgado. Vice Mayor, tingin ko hindi ka na aabuti ng eleksyon. Dito pa lang ay itutumba na kita. Patay na ang mga tauhan mo at wala nang magliligtas sa iyo. Patawad boss kung hindi ko sinunod ang plano mo. Nangangati na ang mga daliri ko na lagyan ng tingga sa ulo ang matinding karibal ng asawa mo. Tama lang ang ginawa mo, Kapitan. Hindi na natin susundin ang plano. Ngayon mismo, itutumba natin siya. Hindi ako makakapayag na may mangyaring masama sa pamilya ko. Kinuha ni Mayor Delgado ang hawak na baril ni Kapitan Magno. Matapos niya ito makuha ay walang habas na itinutok sa ulo ni Vice Mayor Santiago. Ngunit walang anumang bakas na takot sa mukha nito. Kahit nasa bingit na siya ng kamatayan. Sige, iputok mo Mayor. Iputok mo! Akala mo ba natatakot akong mamatay? Sa tingin ko, hindi mo ako magagawang patayin at ikaw naman Kapitan Magno, agbabayaran mo ang ginawa mong pagkitil sa buhay ng mga tauhan ko. Mayor, ano pang hinihintay mo? Bakit hindi mo pa kalabitin ang gatilyo? Tumahimik ka! Huwag mo akong utusan. Alam ko ang ginagawa ko. Oras na pinatay mo ko, Mayor. Kasama ko maglalaho sa landas mo, ang mag-ina mo. May hawak akong alas na pagsisihan mo sa oras na kalabitin mo ang gatilyo. Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi mo tawagan ng asawa mo para malaman mo ang kasagutan sa tanong mo? Sa puntong iyon, inutusan ni Mayor Delgado ang isa niyang matapat na tauhan na tawagan ng kanyang asawa na kasalukuyang nasa mansyon kasama ang kanyang unika iha. Nang sagutin ng tawag ay bigla siyang nagimbal dahil bihag ng mga tauhan ni Mr. Santiago ang kanyang mag-ina. Tanging pag-iyak ni Serenity ang kanyang naririnig. Matapos magsalimbaya sa pandinig ni Mayor ang hagulgol ng nag-iisang anak ay bigla na lang namatay ang tawag. Iho de puta! Anong ginawa mo sa mag-ina ko? Huwag mo silang idadamay sa away nating dalawa. Kung matalino ka, Mayor, mas wise ako sa iyo. Kung tuso ka, mas tuso ko. Pareho lang tayong demonyo, Mayor. Matagal na kitang pinagpaplanuhang patayin at ito na ang tamang panahon. Kung nais mo pang mabuhay ang mag-ina mo, sumunod ka sa mga kondisyon ko. Palabasin mo ko ng buhay sa lugar na ito at mabubuhay ang asawa at anak mo. Mayor, huwag kang makinig sa kanya. Ang mabuti pa, gawin natin siyang bihag. Kapalit ni na Mayora at Serenity. Manahimik ka! Huwag mo akong didiktahan sa gagawin ko. Pero, Mayor, Pingi ka ba? Ang sabi ko'y tumahimik ka.
Subukan mo pang magsalita at lalagyan ko ng bala ang ulo mo. Walang nagawa si Kapitan Magno kundi ang manahimik. Alam niyang hindi nagbibiro ang alkalde na lagyan siya ng tingga sa ulo. Matapang na tinanong ni Mayor Delgado ang mga kondisyon ni Vice Mayor Santiago bilang kasunduan sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Mayor, madali lang naman ang hinihingi kong kondisyon kapalit ng buhay ng asawa at anak mo. Una, palabasin mo ko ng buhay sa asyenda. Pangalawa ay maghanda ka ng 100 milyong bilang pantubos sa pinakamamahal mong anak. At pangatlo, ibigay mong suporta ng partido mo na manalo ko sa darating na eleksyon. Alam kong malapit ka sa puso ng mga deboto. Mabibigay mo ba ang lahat ng kahilingan ko? Hindi ako natatakot mamatay, Mayor. 10 sa mga kalahi ko ang magpapatuloy ng aking sinulan. Pareho lang tayong may tinatagong lihim na hindi maaaring ibunyag sa taong bayan. Sige, pumapayag ako. Basta wag mong sasaktan ng anak ko. Bakit ko naman sasaktan ng unika iha mo? Masyadong maganda si Serenity para pagbuhatan ko ng kamay. Alam ko naman na mas matimbang sa'yo ang buhay ng anak mo. Matapos ang kasunduan ni na Mayor Delgado at Vice Mayor Santiago, ay biglang nanlumo si Kapitan Magno habang nanginginig naman sa galit si Romano sa kadahilan ng nasa kritikal na sitwasyon ang mayuming dalaga na minsan na niyang iniligtas. Tila may naisip na magandang plano ang alkalde kung bakit bigla na lang siyang pumayag sa walang kasiguruhan na kasunduan, lalo't ganid ang kanyang kalaban. Ibinaba ni Mayor Delgado ang hawak niyang baril at hinayaang makalabas ng buhay ang bise-alkalde na nagmula din sa angkan ng mga maharlikang aswang. Handa niyang isuko ang lahat at ibuwis ang sariling buhay, alang-alang sa nag-iisang anak na si Serenity. Nang malayang makalis ang bise-alkalde, kasamang ilang tauhan na nasa labas ng arena, ay inutusan ni Mayor ang kanyang mga tauhan na linisin ang mga nagkalat na bangkay sa loob ng kanyang opisina. Maliban na lang kina Romano at Kapitan Magno na kailangan niyang makausap para bumuo ng isang plano kung paano isasalba ang buhay ng kanyang mag-ina na hindi na kailangan sundin pa ang kasunduan nila ni Vice Mayor Santiago. Okay, shoutout portion po. Magandang hapon po sa inyo, gabi, umaga. Unahin ko lang po muna ang nagpapa-shoutout na masugid ko rin na taga-subaybay, lalo na sa ating bagong lapag na ito na si paring Rock and Roll Moto Vlog. Shoutout sa iyo pare at belated happy birthday. Okay, ito pa yung mga nagpapa-shoutout. Unahin ko na si Alpi Peralta, Lerad de la Cruz, Andrea Amorgaboy, Aris Malupit, Richard Shasol, ang si Renting Tyrese, ang may akda nitong ating kwento. Angel Bueno, Dennis Oliveros, kay Madam Itela Garcia, shoutout sa iyo, Madam. Kay Tina D. Manunulat, at kay parang Eduardo Mayormita, shoutout sa iyo, pre. Kay Boss Kira Arase ng Inig Stories, shoutout sa iyo, boss. Subscribe po kayo sa kanyang channel. At kay Madam Micaela Scarlett, shoutout po sa inyo. Kay Madam Merly Kauyong Dario, kay Dira Luna Stories, at kay Aya Stories. Subscribe din po kayo sa kanyang channel. Shoutout po sa inyo. At sa kay Waray ng Samar, Julia Gabiano Oblino, Arlene Francisco, MJ Black Rabera. At ang mga isi-shoutout ko rin, ang mga co-narrator ko sa Horror Night Puno Stories. YouTube din po yun. Subscribe po kayo sa kanilang channel. Unahin ko na po si Madam
Madam Geraldine Maravilla, Norian Borromeo, at kay Boss Vic Enciso ng pahina, at kay Madam Itela Garcia, at sa dalawang magiting kong writer na i-shoutout ko na rin na si Black Ink Diaries, Doug's Rain, kay Nidak Yambaoy, Madam from Canada, shoutout po sa inyo. Kay Madam Yolanda Gintibano, shoutout po. Ang Palatandaan, Peter Jan Aponesto, kay Madam Condesa, shoutout po sa inyo. Marco Manalo, Mara Cortez, Alona Argoncino, at kay Boss Nard ng kanyang channel na Paray Tagalog Horror Stories. Subscribe din po tayo. At kay Madam Antingera, at kay Ang Hukom. Shoutout ko na rin si Jolens Castillo, kay parang Jolens, okay? Rhea Cañelas, si Sir Bong ng Ang Kaballero. Shoutout po sa inyo, boss. Subscribe po tayo sa kanyang channel. At sa aking may bahay na si Annalyn Rivera. At kay Madam Daragang Magayon, shoutout po sa inyo. At kay Boss Ang Bantay. Shoutout sa inyo, boss. At subscribe po kayo sa kanyang channel. Ayan po, at maraming salamat po sa inyo sa pakikinig muli. At abangan nyo po ang part 10 nitong acting Romanong Sabongero. Merry Christmas at salamat po sa inyo.